Sir, turuan mo naman kami na tumingin kung paano magpresyo ng papel di ahensya. Nakasangla 20k, magkano namin ito bibilhin? Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kata. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at lagi po ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ngunit bago po yun, shoutout po sa ating taga-subaybay na si Jubel Di Matera. Shoutout sa iyo idol, Jubel Di Matera. So sa video po natin ito ay bibigyan po natin kasagutang malinaw ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ang sabi niya po, paano daw po ba magpresyo kapag ikaw ay bibili ng papel di ahensya? Meron nga siyang sample. Kapag 20k daw ang halaga ng papel di ahensya, magkano niya ito bibilihin? So bago po tayo magpatuloy, nais ko po sa inyong sabihin mga ka-More Than Treasures na ang pawn shop po, bagamat maraming pangalan ng pawn shop at maraming branches, marami pong klase ng pawn shop. Dalawang klase lamang po ng paraan ng pawn shop kapag sila po ay kumukuha ng mga sinangla. Ano po? Ang ginagawa po nila, unang-una, yung isang pawn shop ay hindi po sila naglalagay o nagbibigay ng description kung anong karat ang alahas na nakasangla. Hindi po nila nilalagyan ng 18K, 21K, 24K, 14K, 10K. Hindi po nila nilalagyan ng 750, 585, 916, 875. Hindi po nila nilalagyan yan. At ito po yung mga pawn shop na mga kilala. Yung mga kilalang pawn shop ay hindi po nagbibigay ng idea kung anong karat ang isinangla at nakasangla sa kanila. Hindi po nila nilalagay yan sa resibo. Ano lang ang kanilang nilalagay sa resibo kapag ikaw ay nagsangla? Halimbawa, one necklace, yellow gold, 21 grams. Tapos ang presyo, 60,000 pesos only. Okay? So yan po yung mga description po na nilalagay nila. Hindi po nila nilalagyan ng 18K gold. Wala pong karat na inilalagay ang mga pawn shop na kilala. Ano ba yung mga pawn shop na ito? Ito po yung Cebuana, M. Lawelier, Palawan, basta yung mga sikat. Ano po? Raquel Pawn Shop, yung malalaki na yan. Sinag Pawn Shop, wala din po silang nilalagay na description kung anong karat ang nakasangla sa kanila. Basta ang nakalagay lamang diyan, halimbawa, one men's ring, 8 grams, 22,000 pesos only. Ating palos. Yan mga nakasulat sa kanila eh. Ngayon, kung ang magbebenta sa iyo ng papel di ahensya ay wala nakasulat kung anong karat, paano ka magpipresyo at magkano mo ito bibilhin? Kasi ang request nila, turuan ko daw sila na magpresyo kung paano bilhin ang papel di ahensya. So kapag ang ibebenta po sa yung papel de ahensya, ang tanging masasabi ko lang mga ka-More Than Treasures, para po ikaw ay matuto at magkaroon ka po ng idea kung paano mo ito bibilhin, dapat marunong ka po munang kumilatis ng lahat ng uri ng alahas. Paano ka magpe-presyo ng papel de ahensya ang binebenta sa iyo, hindi ka nga marunong magkarat ng ginto. Halimbawa, may nagdala sa'yo ng singsing, kwintas, hindi mo alam ikarat hindi mo alam itis. Ngayon, paano mo malalaman at magkaka-idea ka at paano ka magkakaroon ng idea kung magkano mo bibilhin yung papel di ahensya? Kaya ang number 1 mong gagawin, dapat mag-aral ka muna kung paano magkarat, mag-test ng mga ginto. Dapat alam mo din ang iba't ibang karat ng ginto. Alam mo ang 24K, alam mo ang 22K, 21K, 18K, 14K, 10K, ano po, pababa. Pero ang mga nakasangla po sa pawn shop, kalimitan hindi po sila tumatanggap ng mabababang klase. 14K pataas. May mga pawn shop din naman na tumatanggap ng 10K pataas. Ano po? So dapat alam nyo po yung mga karat ng ginto. Baka nga wala kang alam sa karat ng ginto, paano ka magkakaroon ng idea? At higit sa lahat, kung alam mo ang mga karat ng ginto, alam mo din ang mga presyo nito. Alam mo ang presyo ng 24K, alam mo ang presyo ng 22K, alam mo kung magkano isang gramo,
Alam mo din ang gramo ng 21K, alam mo din kung magkano ang gramo ng 18K, alam mo ang gramo ng 14K, alam mo ang gramo ng 10K. So kapag alam mo ang mga presyo ng gramo, magkakaroon ka po ng idea kung paano bumili ng papel de ahensya. Ngayon, yan po yung mga pawn shop na hindi nagbibigay o naglalagay kung anong karat ang alahas na nakasangla sa kanila. Ganyan po ang inyong gagawin kapag gusto mong matuto mamili ng papel de ahensya. Ito naman po yung pangalawang klase ng pawn shop. Ganito po ang kanilang paraan kapag may nagsasangla po sa kanila. Kalimitan po na gumagawa nito, ito po yung mga pawn shop na mga bagong sibol pa lamang. Yung mga beginner na pawn shop, yung mga newly pawn shop, ano po? Hindi po sila yung mga sikat na pawn shop. So hindi ko na po papangalanan kung ano-ano mga pawn shop ito dahil hindi ko na po sila kilala. Ito po yung mga pawn shop na hindi kilala. Kapag ikaw ay nagsangla po sa kanila, nilalagyan po nila karamihan kung anong karat ang isinangla po sa kanila. Halimbawa, nagsangla ka ng singsing 18K, ilalagay po nila 1 ring, men's ring, 18K gold, yellow gold, 24 grams, ilalagay po nila, halimbawa 60,000. So nilalagyan po nila ng karat, nilalagay po nila kung ilang karat ang isinangla mo. So pag ganyang papel de ahensya ang iyo pong bibilhin, meron ka na po talagang idea kung alam mo kung magkano ang isang gramo ng 18K. So kaya napakahalaga kung gusto mong mamili ng papel de ahensya, alam mo ang bawat presyo ng bawat karat ng ginto. Dahil paano ka makapagbibigay ng presyo kung hindi mo alam kung magkano ang karat ng 18K. So halimbawa nakasangla 18K, 10 grams, tapos nakasangla ng 50,000. Okay? So dapat alam mo ang gramo ng 18K. Halimbawa ang 18K ngayon ay 6,000. So makikita mo na yung 10 grams ay malapit sa 60,000 kasi 50,000 nakasangla, pag ibinenta mo naman sa bagsakan ay 60,000. So malapit po yun. So dahil nga alam mo na 18K ang nakasangla at alam mo din na sa bagsakan halimbawa ay 6,000 ang gramo, tapos nakasangla ay 50,000, malinaw, meron ka ng tutubuing 10,000 na nawawala. Okay? May nawawala pang 10,000. Ngayon, paano mo at magkano mo bibilhin? Nasa sayo na yan. Nasa sa inyo na napag-uusap ng may-ari yan. Halimbawa, inalok mo, tutubusin mo pa ba? Pag sinabing hindi na, bigyan na lang kitang 2,000. Pag pumayag, bayaran mo 2,000, ay di may 8,000 ka. Okay? So pag sinabi namang bigyan mo lang ng 5,000, may 5,000 ka pa. Conforme po yan sa inyong pag-uusapan. Siyempre, bibilin mo yan sa presyong kikita ka. Alangan, ibili mo sa presyong hindi ka kikita. Doon ka sa presyo na ikaw ay kikita. Kung may tatak ang isang papel de ahensya, kung may presyo, mabibili mo at magkakaroon ka ng malinaw na idea. Halimbawa naman, nakasangla ay 24K. Ano po? Nakalagay doon. 10 grams, 24K. Halimbawa, nakasangla ay 50,000. Ang baba ng kuha. Ano po? 50,000. Sa bagsakan naman halimbawa ay 8,000 ang gramo. So yung 10 gramo, kapag ikinumpara mo sa bagsakan, 80,000 yon. Pero bakit nakasangla lamang ng 50,000? Ibig sabihin may sobra pa na 30,000. Ngayon, may idea ka na kung paano mo ito bibilin. Pwede mong bilhin ng 10,000 para may 20,000 ka. Pwede mong bilhin ng 15,000 para may 15,000 ka. Pwede mong bilhin ng 20,000 para may 10,000 ka pa. At pwede mong bilhin kung magkano man ang inyong pagkakasunduan ng may-ari sa presyong kikita ka. So, inuulit ko po mga ka-More Than Treasure na sa pamimili ng papel de ahensya, unang-una, dapat marunong kang kumilatis ng ginto upang sa gayon kapag ang inalok sa'yo na papel de ahensya ay walang tatak, alam mo ito at meron kang idea kung paano bibilhin. At kung may mga tatak naman ang iaalok sa iyo, may nakalagay ay karat, alam mo din ang presyo. At ito mga ka-More Than Treasures, pahabol ko sa inyo, unang-una, kapag iyong tutubusin, titignan mo po kung kailan sinangla. Okay? Halimbawa, isinangla po ay, halimbawa ngayon sa inalok January, isinangla niya po ay November pa. So November, December, January, meron po penalty yan na isang buwan. Tatanungin mo yung pawn shop, magkano po penalty? Halimbawa 3%. O halimbawa 3% na 50,000 ay magkano ba? O halimbawa ay 1.5. Halimbawa lang naman kasi medyo mahina-hina po tayo sa matagal na po akong hindi nag-aaral eh. Ano po? So halimbawa ay 1.5, isasama mo po sa kaltas yun. Ngayon kung ang iyo namang tutubusin ay updated, ano po? Halimbawa ay sinangla ngayong January, wala ka pang
penalty. O kung halimbawa naman, baka naman yung inaalok sa'yo ay 3 months nang nakalilipas, malaki na po ang penalty. O baka naman kaya 5 months nang nakasangla, napakalaki na po ng penalty niyan. O kaya 6 months na, 7 months na, expired na. Kaya napakahalaga, titignan mo po ang petsa kung kailan isinangla ang papel de ahensya na yung tutubusin upang sa gayon hindi ka pumalugi at ikaw ay kumita ng maayos. Nawa po sa nagtanong ito ay naging maayos ang ating katanungan at natuto po kayo. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakisubscribe niyo po ang ating channel, pakilike and share kung baguhan ka pa lamang, hit niyo po notification bell, lagay niyo ay all upang lagi pa kayong update sa ating mga bagong videos. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Marami po salamat. See you in our next video. God bless po. Mayroon akong itatanong sa inyo, sa inyong lahat na nakikinig ng awit ko. Nais nyo ba na kayo ay matuto sa usapang alahas, pilak at ginto? Kung nais nyo na kayo ay matuto, buksan nyo ang YouTube channel ko. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures. Lamang ang may alam. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures ang aking pangalan. More Than Treasures, More Than Treasures, More Than Treasures. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilates ng ginto eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso, ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat at kahit reply wala man lang, pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pag pilates ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago
ikatatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.